kahapon, sila po yung nakiusap kung pwedeng sa Zoom na lang po sila mag-attend, which we allowed. Ito po ay kalinsunod ng panawagan ng ating Pangulo na magkaroon ng malawakang investigasyon sa problema ng PhilHealth. Hindi lamang po sa ngayon, sa isyu ngayon, kundi po sa mga nakaraang taon. At batay na rin po sa kalinsunod sa paggabay ng ating Kongreso sa ilalim ng liderato ni Speaker Alan Cayetano, minabuti po natin na magkaroon ng hearing mabilisan tuukol dito sa kadahilanan na ito naman po, darating ang ating budget hearings at marami na naman pag-uusap tungkol dito sa PhilHealth. Ito pong naging hearing kahapon sa Senado, marami na po ang naging pag-uusap kung ano't anong issue, particular yung pong IRM na kanila pong pinag-usapan kahapon at nais po nating palawakin pa ang mga pag-uusap dito sa atin sa Kongreso. Hindi ko na po marahil ulitin kung ano na yung napag-usapan sa Senado. Ngunit ako po magbibigay ng usapin patungkol dito po sa problema ng PhilHealth ukol sa case rates, sa interim reimbursement mechanism at yung problema po ng case rates sa PhilHealth. So ito pong IRM, sinimulan po ito ng PhilHealth noong Enero pa. Hindi lang po sa kadahilanan ng COVID, marami po silang binanggit dyan, particular ho yung pagsabog ng Taal Volcano, na kung saan nakita lang may pangangailangan maglagay ng pondo sa iba't ibang hospital na maaaring maraming miyembro ang maapektuhan. Next slide, please. Taon po ito, ang PhilHealth nag-release noong Marso ng nagbigay po ng pondo na 30 billion para sa mga ospital labanan ang COVID. Yan po yung malawakang napag-usapan din sa Senado kung ano't anong ospital at magkano yung kanilang nilaan na pondo. Sa ngayon daw po, of the 30 billion, 14 billion has been released at meron na pong na-reimburse sa akin pong pagkakalam na 1 bilyong piso. Next slide, please. Alam niyo, itong case rates na pinag-uusapan, hindi po yan ginawa noong 1995 noong unang maaprubahan ang ating PhilHealth o yung insurance system natin. Nagsimula po ang case rates na tinatawag noong pong 2011. Ano po ba ang case rates? Ang case rates, ang ginawa nila sa bawat isang sakit, sa bawat isang sitwasyong pang-medikal, ay nagbibigay sila ng package. Noong po 2011, ilan-ilan lang po, 6 o marahil hindi lalagpas ng 10. At bigyan po natin pagkakataon nila ito ng PhilHealth. Noong ito po ay kanilang inaprubahan ng 2011. Taong 2013, next slide, ginawa po nila sa isang circular na ang lahat ng pagbayad ng PhilHealth ay hindi na fee for service. Ano po ba yung fee for service? Pagka ikaw nagkasakit, gumastos ka ng 5,000, pagpalagay po natin, pneumonia, ang ginastos mo ay 5,000 lamang. Pero dahil ang case rate o case-based payment nila ay 15,000, babayaran pa rin po ang ospital ng 15,000. Yung 10,000 ay pondong nawala sa tao at nawala lalo tigit sa gobyerno. Yan po ang kasalukuyang polisiya ng ating PhilHealth. Hindi fee for service, kundi case-based payment. Next slide. Kung titingnan po natin, yan po top 10 medical case rates na nandyan po. Nakalinya po dyan ang iba't ibang mga sakit at kung magkano po ang case rates.
Pagpalagay po, ang community-acquired pneumonia noong January 1 to 2018, 757,000 ang nagkaroon ng pneumonia. Wala pong problemang o pneumonia outbreak. And PhilHealth, ang PhilHealth po ay nagbayad ng 10 bilyong piso. Ang acute gastroenteritis po, 2 bilyon. Urinary tract infection, 2 bilyon. Sa dengue, 1 bilyon. Asthma, bronchial asthma, 1.1 billion. Hypertension stage 2, 1 billion. Yan pong mga sakit na yan ay nakapaloob sa isang case rate system. Next slide, please. Yan po ang mga packages na isinasagawa sa ilalim ng PhilHealth ng iba't ibang claims processing na again pumapasok po sa isang case rate system. Next slide, please. Yan naman po ang mga package na ibinabayad sa bawat problemang pagkakaroon ng sakit under the case rate system po natin. Makikita po dyan, iba't ibang sakit, iba't ibang binabayad sa bawat sakit na ginawa po yan sa ilalim ng PhilHealth. Next slide, please. Tinataya po na 153 billion pesos magmula 2013 nang nagsimula ang case rate to 2018 ang nawalang pondo sa PhilHealth. Sa 20% po, based sa COA, AOM, ang overpayment sa claims ay 102 billion pesos. Dahil po sa period na to, sa panahon po ito, ang all case rate method ay 512 billion ang total. Next slide, please. Noong pong nakaraang budget hearing 2019, hindi po nagkaroon ng COA report ang PhilHealth. Ang katunayan no, ang COA nandyan, nakiusap na hindi pa nila tapos ang COA report at kailan masusumite pagdating ng ating budget hearings. Bakit po hindi nakapasok ang COA at walang report? Sa kadahilan ng batay sa kanilang report na nandito po sa atin, hindi sila binigyan ng access sa mga computers na recorded ng PhilHealth. Next slide, please. Ang interim reimbursement na ginagawa ng PhilHealth sa ngayon, 30 billion po ang kanilang nakalatag. Ang sabi ni President Morales, kahapon narinig ko siya, sabi niya 7.5% acceptable losses in an operation of an insurance system or an insurance setup. Sa palagay ko, mas malaki sa 7.5%. Pero ilagay na lang po natin dyan sa 7.5%. Ngayon pa lang pong COVID, ang mawawalang pondo natin ay 2.25 billion pesos. Yan po ay pondo na mawawala sa PhilHealth sa ilalim na rin ng sistemang to na taon-taon magmula 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, all reports of COA would assail the all case rate system. Yung pong ginagawang sistema ng PhilHealth ay patuloy nilang ginagawa at patuloy po na sinasabi at dinidisallow ng Commission on Audit. Next slide, please. Ayan po ang case rate ng ating mga pasyente sa ilalim ng COVID-19. Mild pneumonia, 43,000. Moderate pneumonia, 143,000. Severe
at 333 at critical at 766. Ano pong ibig sabihin nito? Nagpunta ka ng ospital, palagay mo na ospital ng Maynila, at ikaw po ay binigyan ng kaukulang atensyon medikal. Ang ginastos mo ay 20,000. Ang babayaran pa rin ng PhilHealth sa ospital ay 43,000 under the case rate system. Noong pong hearing namin itong nakaraang Marso, binanggit ko na po ito kay General Morales. Sinabi ko na sa kanya, General, ingatan niyo po yan dahil yan ulit ang magiging ugat ng problema ng PhilHealth at dyan magkakaroon ulit ng butas ng issue ng korupsyon ang PhilHealth. At kaya nga po, dito sa interim reimbursement mechanism, nagkakagulo dahil yung mga ospital na naman na nakikita nila na nagkaroon ng pabor nung nakaraan, ang siya rin nandito sa all case rate system. Maaari pong nilakihan, pero dahil nga sa may duda sa pamamaraan ng pulisiya, ito rin po naging ugat ng problema. Next slide. Ang inihiling po namin sa ating pong PhilHealth at kay Pangulong Duterte na itong all case rates policy nagsimula sa administrasyon ni Pangulong Aquino. From 2011, nagtuloy-tuloy po yan at nagugulat na lang tayo. Dito na lang po nagsimula ang problema sa PhilHealth na ang lalaki na ng pondong nawawala. And we would like to request the PhilHealth Board who are here with us, yung mga kasama po natin, at sa ating pong Pangulo na magkaroon na ng malinaw na polisiya at maging po sa amin dito sa Kongreso, sa ilalim ng administrasyon ng Pangulong Duterte, ay itigil na ang all case rates policy na nagiging ugat ng korupsyon sa PhilHealth. Yung sinasabi po nila na mafia, yan po ang nagiging mafia. Sa kadailangan sa all case rates policy, sa mismong polisiya ay nakaugat ang problema. Ang buong organisasyon nadadamay. Ang mga kasapi na, at yan po makita natin sa mas malalim na pag-iimbestigan nitong komite, kung saan po lumabas sa mga pondong to, makikita natin kung sino ang mga kasabwat sa pagpapatupad ng ganitong sistema. So with that, I'd like to thank all the committee members and our guests this morning, and I would like to recognize our Minority Floor Leader, Honorable Benny Abante, who's here with us. Ang ating pong resolusyon ngayon ay pinangunahan po ng ating Minority Floor Leader, kasama po ang inyong abang lingkod as Chairman of the Committee on Public Accounts, at kasama rin po ang inunsad na resolusyon nila Congressman Zarate tungkol po sa investigasyon dito. So with that, thank you so much, and we would like now to ask